Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone, general love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kamusta kayo, guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo sa love life mo. So, kuha lang ako ng mga cards dito. Ano mga energies ang connected sa ating mga Earth Angels? Oh my gosh! Grabe to Grabe. Simula pa lang, nakafeel ako ng inis dito sa taong to. Okay. First card, finish. Mukhang ending na to. You are cleansing yourself or you have to cleanse yourself from energy of other people. Kasi ito na yung pagtatapos ng isang cheating relationship, red lipstick stains. May mga red flags na Ramdam mo hindi ka naman tanga. Nakikita mo na may mga signs na niloloko ka ng taong to. Malakas yung pakiramdam mo. Or sinasabi sa'yo ng intuition mo. And, yeah, be happy. I'm hearing be happy kasi nagtapos na. Kaysa naman magmukha ka pang tanga dyan na andyan na nga yung mga red flags, di ba? And then you have smoothly smile, get away, drink wine, uncertainty, city walk. Siguro nakita mo tong taong to, sobra kayong saya, merong inuman, and parang, ayan, smile parang magaan yung pakiramdam. Pero andun din yung feeling na mag-workout kaya. So, merong city. So, merong merong dagat actually. May city, may dagat, merong yacht. Okay, baka nasa isang lugar kayo na kakaiba. Kung saan mong lugar yan, comment nyo nga dyan. And then, we have bad choices. Sabi ko na merong nagpo-party dito, nagiinom, nagsismoke, okay? And natatauhan ka na mali yung desisyon na ginawa mo. Nagkamali ka dahil pinili mo itong taong to or you got involved in this connection na hindi makakabuti sa'yo kasi niloko ka lang. May nakikita kong energy ng third party. Meron din dito guys, merong bata. So, possible na yung taong kadil nitong person na kadil mo is this is someone na bad choice para sa kanya, bad influence, hindi nakakabuti sa kanya to. Pwedeng may anak sila. This is also a wolf in a sheep's clothing. Ibig sabihin nagkukunyari, nagpapanggap na maganda ako, mabait, matulungin. Alam mo yon, kunyari angel ako, mabuti akong tao. Nagkukunyari na there is purity sa kanya pero hindi. With this bad choices na card. Ito siya party goer, may addiction, manipulator. That's what I'm hearing. Minanipula niya itong taong kadil mo. So, siniseduce. Yan din yung narinig ko, guys. Ayan so siguro pinapainom mo. Inom ka muna. Tapos, siniseduce niya itong person na kadil mo. Betrayal. Oh my goodness. Deceit, backstab, traitor, not to be trusted. Oh my gosh. So, malaking problema sa kanya itong karmic na person na to. Also, guys, pinagpalit ka ng taong to sa isang karmic. At yung karmic naman ay may iba din siyang kasex. May iba din siyang kadil na tao. Hindi lang itong person na to. So, naglolokohan lang sila. Okay. So, ako pa sa'yo, lumayo ka na sa taong to kasi nadadamay ka lang. Diba? Nadadamay ka lang kung naglolokohan sila tapos sumali ka sa eksena. And then, betrayal. So, binetray niya yung person mo kasi may iba din siyang person fighting for what you love. Matapang to claiming what's yours, love is a battlefield. Nakikipag-away talaga to. Ayaw niyang mawala sa buhay niya itong person na to. So, baka nga ikaw inaaway ka nito. Comment nyo nga dyan, guys.
Very controlling, manipulative, matapang. Okay, nakakaloka siya. So, tingnan natin na. Ito gusto mo lumabas. Total drama, action. Okay? Very dramatic. So, ano pa ba? Tingnan natin. Parang ang intense. Ano pa ba mga energies connected sa mga earth angels? Ano pa ba? Okay, we have baggage. Emotional baggage can weigh down the relationships. Unpack it. So, nagiging burden itong taong to para sa'yo. Nagiging burden din sa kanya itong karmic na to. Long distance, love knows no distance. It transcends time and space. Alam mo, may gustong mag-travel papunta sa'yo, pero may problem siya, which is yan yung karmic, at magkalayo din kayo. Gifts, love's greatest gifts is the ability to truly understand one another. So, gusto niya magkaayos kayo kasi nakikita ka niya as someone na gift sa kanya, very special ka, at may certain connection kayo na ibang-iba sa naranasan niya. Naunawaan mo siya, nauunawaan ka din niya. Together, find joy in the simple pleasures of just being together. Oh, okay. Oh my gosh. So, ang gusto niya mangyari is magkaayos kayo kasi obsessed siya sa'yo, in love siya sa'yo. Ayaw din niya na mapunta ka sa iba. Ayaw niya na ibigay mo yung sarili mo sa ibang lalaki or sa ibang babae. Kung ano man ang gender niyo, kasi wala namang gender dito. Pero meron kang ex mo na to. Ex mo na may distance, magkalayo kayo, na obsessed pa rin siya sa'yo at special ka sa kanya. Ayaw niya na makita ka ng ibang lalaki or ibang babae, ibang options. At ayaw niya na mapunta ka sa iba, nagsiselo siya, nasasaktan siya. Yan ngayon yung nararamdaman ng taong to. We have divine timing sa bottom of the deck. Trust in divine timing. Love arrives when it's meant to. So, sinasabi kasi dito na hindi ka meant para sa kanya eh. May ibang taong nakatadhana para sa'yo. Kaya, kung makakilala mo man tong bagong person, wala na siyang magagawa dun. Kasi ex mo na siya, tapos na yung connection nyo. Kaya gano'n na lang yung pagsisisi at panghihinayan nitong taong to sa mga choices na ginawa niya, kasama na yung karmic na pinili niya over you. Kasi na-realize niya that was a bad choice, na madumi itong babaeng to or lalaking to, or yung taong pinalit niya sa'yo ay madumi. Ibig sabihin, marami siyang addiction, saka yung physical niya mismo. Siguro hindi naglilinis ng katawan, hindi naliligo, hindi nag-aayos ng bahay. May mga ganun akong nakikita dito na ginagawa nitong karmic na to. So, kumbaga, kung pag binigyan natin ng kulay, ang kulay niya ay itim. At ikaw naman ay kulay puti. Yan yung nasisense ko kasi dito, guys eh. Madumi yung nakikita ko dito. And isa pa, marami siyang mga kalokohang ginagawa at alam na kalokohan. So, traidor, di ba? Okay. So, ano pa? Oh, lumabas ulit. Divine timing. Oh my gosh. Alam mo, nakikita ko dito, itong ex na to ay babalik or gusto niyang bumalik. Ang tanong kasi dito, tatanggapin mo ba? Di ba? Kasi kung ito ay babalik sa'yo, wala ka namang magagawa doon, decision niya yon, di ba? Pero, ang tanong is, may babalikan ba siya o baka nagsasayang lang siya ng oras niya? Imperfections. Love is a beautiful mess, embrace its imperfections. Okay. So, ang nakikita ko sa taong to, pabalik-balik siya eh. Kunyari, babalik siya sa'yo, tapos babalik ulit siya dun sa karmic. So, nakakadiri. Kaya may madumi din na energy dito, guys. So, wag mo na idama yung sarili mo kasi may karma yung taong yan. So, kailangan layuan mo yan para i-clear mo yung sarili mo, para purify mo, i-cleanse mo yung sarili mo. Destiny.
Ayan na nga yun, destiny and passion. Kasi may lumalabas dito na bagong person na nakatadhana para sa'yo. So, hindi mo na kailangan i-consider itong isang to. Okay? And then, falling fast. Oh. Siguro ito yung nangyari dito, guys. Mabilis kayong na-fall sa taong to. Pero ang dami nyong... Ito ha. Kasi pinapakita dito na maraming kailangan ayusin sa connection na to. So, magiging problem pa sa'yo pag naging parte ng buhay mo itong taong to. Ang daming problems, ang daming aayusin. I'm hearing also infidelity. Ayan. So, hindi mo deserve yan. And then, you have this friendship. This connection is based on friendship. It may never develop into romance. Okay, merong isa dito. Siguro nga friend zone mo siya, kaya ganon. Kasi gusto niyang mangyari is magkaroon ng ito. Attraction, di ba? Sparks. Keep the sparks flying, surprise each other with gestures of love. Yan yung gusto niyang mangyari kasi na-obsess sa'yo. Nagsustalk sa'yo to. Naghahanap siya ng inspiration at sa'yo niya nahanap yon. Parang umaasa. Yan yung nakikita ko dito, guys. Obsessed siya sa'yo Dreams. Look to your dreams. Hindi pa nalaglag. Hold all the answers you seek. Okay? Panaginip or pangarap. Ano ba yan? Dreams na yan. Star, right path. Oh, pangarap. Wow. So, tinalikuran mo to. Itong taong to, tinalikuran mo siya to pursue your dreams and your ambitions. Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. Love is a beautiful journey and you're on the right path. Sabi dito, nasa tamang landas ka para ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. So, keep going, magpatuloy ka lang. Attraction, you are attracting the right person at the right time into your life. Trust, guard your heart, not everyone deserves your trust. So, oo, gusto ka niya, na-attract siya sa'yo, pero huwag mo basta-basta ibigay yung tiwala mo. Ayan, guys. Connection. Love is a bridge. Connecting souls. Cherish those connections. Okay, so tingnan natin from the tarot. Alisin ko muna to, guys. Ayan. So, na-clear na natin yung table. Ngayon, guys, tingnan natin from the tarot. Ano ba ang energies connected sa ating mga earth angels, sa ating mga subscribers? Okay. Okay. King of Wands. Oh my gosh. Gusto ka nitong taong to. Andun yung physical attraction talaga. Gagawa siya ng paraan. This is someone na hindi basta-bastang susuko sa pagmamahal niya sa'yo, sa connection ninyo. What causes this person is the Hanged Man. May mga realization siya kung bakit ganito yung mga nangyari sa inyong dalawa, sa connection nyo. And iniisip niya ina-analyze niya yung mga bagay-bagay. This person is gaining clarity. Page of Swords, okay. Nihintay ka lang yan, nag-o-observe lang siya. Two of Cups. Gusto ka pa rin niya Also, meron ng third party dito, guys. May lumabas din dito na may same-sex connection. Okay, although hindi yun sa lahat magre-resonate, pwede naman kahit anong gender naman dito. Okay, Knight of Wands. This is a player. Death card. Okay. So, natauhan itong taong to. So, overall energy niya is the Four of Wands. Obsessed siya sa'yo Also, guys, ang nakita ko dito, hindi lang siya sa'yo obsessed, but may mga other person involved. May iba siyang kakonect.
Pero natatauhan siya ngayon na yung ginawa niya sa'yo in the past, mali yun. Mali, nalokohin ka. With the death card, medyo ano siya eh, death card and the king of wands. Stubborn siya eh, pero yung sitwasyon na mismo, yung nagturo sa kanya ng lesson na mali, na lokohin ka, or yung pagiging ano niya, pagiging cheater niya. Kumbaga, mali siya ng taong niloko. Okay, mukhang kinarma nga itong taong to eh. So also, this is someone na, parang sinasabi niya dito, give up na siya sa love kasi nahihirapan siya ngayon na ayusin yung connection ninyo. Kaya parang give up na lang siya. Parang ganun. Although sabi ko nga kanina, itong taong to, hindi to basta-basta susuko, diba? Pero kasi nare-realize niya eh na parang isip niya, ipagpapatuloy ko pa ba to o hindi na? Kasi ang hirap pala nito with the death card. Hindi madali. Kasi naging mayabang siya. Akala niya madali lang, relationship, love, madali lang yan, ganito yan. May mga strategy siya kung ano-ano. Pero ngayon nare-realize niya, ay hindi pala madali to. Kailangan pala aware ako, kailangan alam ko yung pasikot-sikot nito, kung paano to nag-work. Kasi, na-attach na din siya sa'yo eh. I'm also seeing someone na maraming attachment, hindi lang sa'yo. Meron din mga unhealthy connections itong taong to na kaya siya nade-drain ng ganyan, ng ganito. Kasi, nagkaroon siya ng maraming kasex. So, ngayon, yung mga connection niya na yon nag-cause ng karma sa kanya. Kaya siya nade-drain. Okay? Hindi niya naayos yung sarili niya. Tsaka siya mismo yung naglagay sa sarili niya sa sitwasyon na ganon. Kasi akala niya madali lang, akala niya kaya niyang lusutan, alam mo yon. This is a very playful energy. Baka may kadikang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding energy ng Scorpio, merong water sign konti, Cancer, Pisces, or Scorpio. Konting air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Although this can be any sign. This is a very playful person. Okay. Supportive energy is the Two of Wands, stalker to. So, wala siyang ginagawa, pero nagsustok siya sa'yo. Inobserbahan ka niya. Natatakot din to eh. Alam niya yung sarili niyang weakness, kaya pinipili na lang niya na manahimik at mag-observe lang muna. Okay. Tingin niya sa'yo, you are the Empress. Wow. So, the Empress is someone na may abundance sa buhay. You are someone na punong-puno ng mga blessings. Grabe. You create your own reality. Ini-enjoy mo yung life mo kasi naabot mo na yung point ng life mo na yung mga blessings ay pumapasok na lang, nagfo-flow papunta sa'yo. Okay. Also, nakikita ka niya as very attractive. Hindi lang sa kanya, but also sa mga kakompetensya niya sa'yo. So, iniisip niya din yun eh, na baka may ibang magkagusto sa'yo at magkaroon ka ng ibang karelasyon. Grabe yung pagsiselos nitong taong to. Yeah, sobra siyang seloso. Kasi iniisip niya na ayaw niya na may ibang makakita sa'yo, may ibang makakita sa katawan mo. Ayaw niya ng ganun. Okay. This is also someone na physically, nasabi ko na ba? Physically, gustong-gusto ka niya. Okay. Mutual energy. High Priestess. Okay, deadmahan kayo eh. And parang ang daming nakatago. So, mukhang walang pag-uusap dito, guys. Parang may kanya-kanya kayo. Kung siya, may mga third party siya or may marami siyang kasex, ikaw naman, tinatago mo din kung ano din yung status mo. Kung may bago ka na ba o kung meron ka ng, bagong karelasyon, bagong partner. So, hindi naman para ipaalam mo sa taong to na, uy nga pala, may bago na ako ah. Hindi naman ganun yon. So, kumbaga, you chose to be private sa mga, kung ano yung mga
nangyayari sa'yo sa life mo. And the outcome is Nine of Wands. Frustration, merong binlock, merong nag-block. So, pwedeng ikaw, binlock mo siya. Okay. And, yeah, big deal yun sa kanya na binlock siya. Mukhang isa din yan sa dahilan kung bakit siya napapaisip na ganito yung napala ko, bakit ganito ngayon yung mga nangyayari. Okay. Nagsisisi din siya. Pero, also, gusto niyang gawa ng paraan pero nakikita niya hopeless case na to or wala na siyang paraang naiisip. Three of Wands, okay. Ang dami niya nang iniisip. Hindi lang ikaw, may ibang tao din. Pero ikaw yung pinaka iniisip niya kasi ikaw yung gusto niya mapunta sa kanya pero hindi ka naman napunta sa kanya. Ayan. Eight of Pentacles. Okay, trabaho, busy, the lovers. Oh, alam mo sabi dito, hinihintay ka lang niya, gusto ka niya makausap. Kasi gusto niya makipagbalikan sa'yo kasi mahal ka niya. At sa lahat ng mga naging option niya, nagdesisyon na siya na ikaw yung gusto niyang makasama at ikaw yung gusto niyang mahalin at gusto niya ibigay yung sarili niya sa'yo. And gusto niya rin na ikaw, ganun din sa kanya. At siya din yung pipiliin mo. Gusto kanyang kausapin. Hindi siya mapakali. Grabe. Okay. So, sa bottom of the deck, the moon. Oh my gosh. Ngayon naman, hindi ka maalis sa isip niya. So, iniisip niya ano na kayang sitwasyon mo ngayon? Meron ditong long distance, guys. Tingnan mo, may dalawang tower. So, long distance. Parang you are being closed off sa taong to. Kaya hindi niya alam anong balita sa'yo. Ano bang iniisip mo ngayon? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Sobra kang protected. Okay? Ito naman siya, gusto niya makipag-usap sa'yo. Pinoprotektahan din naman niya, may mga tinatago din siya sa'yo. Pero, sa'yo kasi siya nakatingin kung anong meron ka. Also, may nakita din ako na may iba ding nagsastock sa'yo. Kaso lang hindi ka ma-access kasi sobra kang protected. So, also, meron nag-eclipse dito. So, this is like a situation na kailangan mag-transform nitong situation na to. Pwede yun another situation, pwede din the same situation. Pero definitely, itong taong to, hoping siya to have a reconnection with you. May distance, ayan, LDR. Okay, merong number 18. So, itong person ngayon ay parang sarili na lang niya yung, inuuna na lang niya yung sarili niya. Kasi dahil sa sobrang lungkot niya, parang iniisip, tingnan mo, teary-eyed. Ayan, yung aso. Lumuluha, malungkot. Malungkot siya, guys. Grabe. Ang lungkot niya. Merong umiiyak. Okay. So, bakit naman ang tingin niya sa'yo ay the Empress? At bakit ganun? Ay, shucks, tumalon. Okay. Tumalon tong tatlong to. Sabihin ko sana, bakit ganun na lang yung pagsiselos niya sa'yo. Okay. At lumabas itong Queen of Swords, Ace of Wands, and the Page of Pentacles. So, tingin niya kasi sa'yo na hindi kanya malulusutan Kasi gusto niya sana i-manipulate kanya. Alam mo, gusto kanya talaga physically. Kaso lang, inisip niya, hindi kanya ma-approach. So, iniisip niya kasi pag in-approach kanya, baka mamaya masampal mo siya, mabugbog mo siya. dahil sa panulokong ginawa niya sa'yo. So, yung iba guys is, hindi naman literal na physical na sampal, but yung realidad, sampalin mo ng katotohanan. Kumbaga, sabihin mo sa kanya yung totoo. Masakit yun sa kanya. Truth hurts, di ba? So, para siyang nagtatago na lang. Okay? Also, I'm sensing na merong nagsastock sa'yo na low vibe. So, you have to protect yourself, shield yourself.
Yeah, although protected ka naman, pero siguro gusto lang ipaalam sa'yo na merong nagsastock. Nine of Pentacles. Okay, so iniisip niya na ang saya-saya ng buhay mo, single ka, independent ka, you have the freedom. Hindi mo siya kailangan. Nag-download kanina sa akin, bago ko simulan tong reading na to, yung song na Best I Ever Had. Sino ang kumanta nun? Hindi ko maalala. Pero, nasa kanta na mismo yung mensahe, guys. Okay? So, pakinggan nyo yun after nyo panoorin to. Best I Ever Had. Vertical Horizon yun. Vertical Horizon pala. Yung artist. Okay. And then, iniwanan mo siya. Six of Wands. Oh, you have abundance ahead of you. Wow, ang ganda. Five of Pentacles. Okay, parang hoping for the best ka dito. Malungkot ka rin eh. Nawalan ka rin. So, pero ito yung malungkot na papalayo. So, ibig sabihin, buo na yung loob mo sa pagtalikod mo sa taong yan, sa pag-iwan mo sa kanya. At you are trying to build yourself. Kasi siguro strong yung relationship niyo nitong taong to. Kasi ganito yung pakiramdam mo eh. Parang nawalan ka eh. So kung strong yung foundation niyo or yung connection niyo, tapos nawala siya sa'yo. So syempre, di ba, you have to find strength para sa sarili mo. Okay. Ayan. Huwag kang malungkot. Meron ditong LGBTQ IA++. Hindi lahat ha, yung iba lang. Okay. So, tingnan natin. Saan patungo itong connection na to? Kung hindi naman, itong taong to, hindi naman niya kayang harapin yung mga problems. Six of Cups. This is a past life connection. Namimiss ka nitong taong to. And, parang, siguro, yun na lang yung iniisip niya, pinapangarap ka niya. Ayan, emotional siya. Temperance. Merong umiinom. Also, meron din dito guys na dahil sa pagka-miss niya sa'yo, iniisip niya na na kailangan maging okay kayo, kailangan mag-reconcile kayo. At alam niya na hindi mangyayari yan ngayon, pero balang araw. Ganon. Okay. Three of Pentacles. Merong nagtatanong eh. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa'yo. Okay. So, merong energy ng Sagittarius, merong Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Merong Libra, Taurus, Pisces. Ayan. Okay, now lumabas itong si Knight of Pentacles. Pinoprotektahan ka niya eh. Bakit ganun? Parang ayaw niyang problemahin mo siya. Ganon. Queen of Cups. Nakikita ka niya as the one para sa kanya. Para kang trophy wife or girlfriend. Ganon. Okay. Meron din travel dito, guys. So, you cut this person off with the Ace of Swords and the Eight of Cups. Ayan, merong pagtalikod at ito nga yung ito yung ayaw nitong taong to. Ito yung kinakagalit niya kasi yung pagtalikod mo sa kanya nagbubukas ng maraming opportunities para sa'yo. Siguro hinahanap-hanap niya yung dati na marami kang binigay sa kanya, pwedeng material na bagay, pwedeng pagkikare mo sa kanya, hinahanap-hanap niya yon at hindi na niya maramdaman ngayon. At mahirap sa kanya yon kasi feel niya na ang layo na, parang may distance, physical tsaka emotional.
So, ganon. Parang nawalan siya ng good vibes. Also, namimiss niya yung physical intimacy sa inyo. Ayan. Kasi gusto ka ng taong to. Gusto ka pa rin. Okay. So, anong outcome? Tingnan natin. What's the outcome? The Tower. Transformation. Grabe, oh. So, dahil nga sa mga nangyari dito, natatauhan itong taong to. Seven of Cups. Four of Swords. So, ang nakita ko, tahimik lang siya pero malungkot siya, heartbroken siya. Three of Swords sa bottom of the deck. And the Wheel of Fortune. Yeah, parang nga yung song na nabanggit ko, yung Best I Ever Had. Kasi may mga options, oh. Tingnan mo. Ayan. May options pero ikaw yung best. Pero wala ka na. Tapos na. Dito na din yung Death card. This is an ending already. So, it's a big realization. Kaya lumabas itong Tower na once and for all, kailangan niyang baguhin yung mga paniniwala niya. Kasi nagkamali siya ng treatment niya sa'yo. So, kailangan na niyang lumevel up. Kasi hindi na nag-workout sa kanya yung pagiging manluloko, yung pagiging manipulative, at kung ano pa ang mga ginawa nitong taong to sa'yo. So, ano ba ang mga mensahe na gustong iparating sa'yo? Tingnan natin. Mensaheng gustong iparating nitong taong to sa ating mga subscribers. I pray about you. Open your heart. You are my peace. Please help me, I need it. Let's forget the past. I regret what I did. O, diba? I have hope in us. I cry at night. Yes, malungkot siya. Nagsisisi siya. Pero this is also someone na, kumbaga, nahayaan lang niya na ganon yung nangyari. Hindi ka niya pipilitin. Pero nagiging emotional itong taong to. May umiiyak. I cry at night. Okay. So, tingnan pa natin, guys. Ano pa bang mensahe galing dito sa taong to? Teka, alisin muna natin to. Ayan, nawala. Diba? Okay. So, ano na nga ba yung sasabihin nitong taong to? Or yung mensahe pala niya para sa'yo? We've been together for a lifetime. So, ramdam niya na soulmate kayong dalawa. I need space. So, ibig sabihin ayaw na din niya. I need some more time before I can come to you. Ayaw niya in a sense na wala siyang gagawin. Okay? And also, kailangan niya muna ng time din bago siya mag-reach out sa'yo. Kasi gusto din niya na kung mag-reach out man siya sa'yo, gusto niya na ma-impress ka sa kanya, magustuhan mo siya, na manghinayang ka sa kanya. Ganon. Can you hear me whisper your name? Ayan, wini-wish ka niya eh. Ay, nalaglag. Ang dami naman. Okay, tingnan natin. I dream about you at night. Tas ito pa, oh. My beloved. Oh my gosh. And then, do you miss me the way I miss you? Oh my gosh. So, inisip niya, namimiss mo din ba daw siya? Kagaya ng pagkakamiss niya sa'yo. Parang, andun yung attachment pa rin nitong taong to sa'yo. Grabe. Our paths will always reunite. Anything else? May sasabihin pa ba o wala na? Time will tell. O, di ba? So,
Parang sinasabi niya na lang na hindi ka niya pipilitin. Ganon. Time will tell na lang. We were always meant to meet. It was written in the stars. Parang sinusurrender na niya eh. At sinasabi niya dito na may dahilan na kung bakit kanya nakilala. Ayan, written in the stars. So, kung dati guys hindi to naniniwala sa destiny, ngayon definitely naniniwala ito. Okay. Now is not the time. Parang dead ma siya eh. Parang ayaw niyang makita mo siya in a bad condition. Will you help me? Okay. What's the point of it all? Okay. Parang frustrated din siya. Ay, sorry. Tamaan ko yung ano. Parang frustrated siya na nag-effort siya. Inisip niya eh na nag-effort siya. Anong point ngayon ng pag-effort niya sa'yo kung ganito lang din naman? Eh, manluloko siya eh. Diba? So, yeah, nagsisisi naman din siya sa ginawa niya sa'yo. Kaya nga, gusto ka pa rin niya. Pero, sinasabi kasi dito, hindi ka na niya pipilitin. Hindi na niya ipipilit or hindi na niya imamanipulate. Pero, yeah, sabi ko nga sa'yo guys na gusto niya talaga na mag-usap kayo. Gusto niya talaga na magkaayos, magkabalikan kayo. Sobra kanyang namimiss. Sobra. Ayan. We have the locket, the anchor, the child, stork. Okay, so hindi niya kasi binuksan yung puso niya sa'yo, naging stubborn and immature siya. Pero ngayon, nagkakaroon siya ng mga realizations na tataungan siya. Gentleman. Ayan, nagkakaroon siya ng maturity. From being child, naging gentleman na siya dito. The lilies. Parang lalo siyang nagkagusto sa'yo nung nakilala ka niya talaga. Nung nakita niya yung totoong ugali mo. The lady, pero naka-reverse. Meron dito karmic na kinokontrol siya. Parang pinaparusahan pa siya nitong karmic na to at siniseduce siya. Okay. Mukhang may anak sila nung karmic na yon. Okay, samantala, in love siya sa'yo. The bouquet, nakikita ka niya as someone na very beautiful, attractive. The fish, rare opportunity. The owls. Alam mo, may mga nag-uusap-usap dito. May mga tao sa paligid mo na nag-uusap-usap na hindi maganda yung vibe. The mice. Mukhang naiinggit. The moon. May kailangan kang alisin na mga tao na hindi naman nakakatulong sa'yo. Okay. So, dead ma lang at iwasan mo yon. Iwasan mo yung mga tao ngayon. Okay. Anything else? The whip. Okay. The clover. Wow. The grave. Okay. Merong kinarma. The gentleman. So, alam mo kinarma to. Sorry, natatawa talaga ako. Hindi kasi, nung ginawa niya yung, kung ano may ginawa niya sa'yo, akala niya makakaisa siya. So, mukhang akala nito ay bobo ka. Sorry to say. Sorry sa words ko. Yung kasi yung tingin niya eh. Akala niya bobo ka. Meron din naman dito na naiinggit sa'yo. Gustong nakawin kung anong meron ka spiritually. At akala ay bobo ka. Pero nag-backfire. Nag-backfire yung ginawa. May gumagawa ng spell. Nag-backfire. Kaya ako natatawa. Natatawa kasi intentional yung ginawa. 'Di ba? So, yung mga nagpa-practice ng mga dark spell, intentional yung ginawa, tapos nag-backfire. Yun yung dahilan kung bakit ako natawa. Okay. Yeah, very immature.
So, nagkakaroon din ng realization tong taong to na naging immature siya in thinking na bobo ka kasi it's like you're 10 steps ahead. Ganun yung nakikita ko dito. Na-judge ka, siya yung bobo kung akala niya bobo ka. Diba? Gets mo yon? Ayan yung nakikita ko dito eh. Ayan, oh, the fox. Para namang hindi mo alam na merong... Ayan. Akala niya, hindi mo alam kung anong value mo, kung anong worth mo. Ayan. Nila. Marami sila actually. With the mice. Okay. So, tingnan pa natin guys. Okay, I think I will get message from the Buddha Dharma cards. Kung ano ba ang mensahe. Wait lang, kukunin ko yung cards ko. Message for you from our 108 life tips. Okay, may nalaglag. Do a handful of good deeds, speak a mouthful of good words, show a face full of smile, and have a heart full of joy. This makes us the truly wealthy ones in the world. I love this. So, kumbaga, gawin mo lang yung mga kabutihan mo kasi yung mayaman ka. Mayaman ka. Alam mo kung bakit? Kasi the more na nagbibigay ka, the more din na binabalik sa'yo double, triple, tenfold, 100-fold. Ganon ka-amazing si God. Yung tulong na binibigay mo sa mga tao, sa paligid mo, binabalik sa'yo yan. Anything else? Okay, ito. Heaven and hell are all in a moment's thought. Each one of us could go back and forth between heaven and hell recurrently per day. A kind heart that does kind deeds will surely subsist in heaven. So, it's not always happy, di ba? Merong heaven and hell, di ba? Pero kapag ikaw daw ay may mabuting puso, sigurado sa heaven ka. Be the one to start doing good deeds. Be the one to start speaking good words. And be the one to start thinking good thoughts. Kung yung mga tao sa paligid mo ay masasama, sabi dito, simulan mo yung kabutihan. Sa'yo manggagaling yung kabutihan. Grabe. Never compare, never fuss, never fear adversity, and never fear suffering. For these are the foundations of success, fortune, and happiness. Huwag mo daw ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga, huwag kang makipag-away at huwag kang matakot. Kasi yan yung magiging foundation mo para magkaroon ka ng success at ng swerte at ng saya. I love it. So, very practical and very realistic yung mga advices. Okay. And then, the last one. There are 4 types of friends, one like flowers, one like scales, one like mountains, and one's like the earth. Do not hold grudges against your friends. Friends are direct. Friends forgive, and friends listen well. Okay. Iba-iba daw yung mga tao sa paligid mo. So, hindi kailangan na makipag-away ka. Kumbaga, kung may kakulungan yung tao, okay lang yun. Kasi, wala namang perfect na tao. Ayan. Before any ideal can be realized, we must first have aspiration. In turn, a promising future then becomes within the reach. Oh, okay. So, bago daw mangyari yung mga pangarap mo, kailangan daw may aspiration ka or meron mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sa paligid mo, at may plano ka. At may gagawin ka, syempre. Kasi pag nagawa mo yan, magkakaroon ka ng magandang future. Okay. Ito pa, gustong lumabas ng isang to. We must have faith, especially in ourselves. Only those who have faith in themselves will feel happy and fortunate. Okay guys, so, pag may tiwala ka sa sarili mo, magiging masaya ka at magiging maswerte ka. So, dapat simulan mo daw yan in having faith sa sarili mo. Okay, so i-comment nyo dyan to claim this beautiful energy. I have faith in myself.
I am happy and I am lucky. Ayan. Okay, ngayon kukuha kita ng mensahe galing sa universe at ng kasagutan sa wish mo. Kaya isipin mo ngayon yung wish mo. Okay, ito. Isipin nyo ngayon, guys. Mag-wish kayo ngayon. Okay, parang ang daming gustong lumabas na cards. At yung mensahe from the universe. Okay, ito naman yung sa angels. One more. Okay. Ito yung advice. Okay, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now at bubuksan na natin. Sana yun? Comment ready now! Ito na, guys. Ano, ready na ba kayo? Or ano? Okay, buksan ko na. Ang sagot sa wish mo ay choose a new direction. At kung kailan mangyayari ang wish mo ay within the next few months. Wow! At ang advice sa'yo ay recovery and get more information. Uy, ang ganda nito, oh. May mga secret geometry. So, may bagong direksyon para sa'yo. Okay? Mag-focus ka kasi within the next few months, mangyayari itong wini-wish mo or yung bagong direksyon na yan. Magre-recover ka. So, mukhang meron kang pinag-aaralan na sitwasyon. At ito, recovery. So, things will get better for you. Ayan. Kung meron kang pinagdadaanan, you will recover. So, tingnan natin yung mga messages. Peaceful Warrior, Archangel Ariel. Thank you, Ariel, for helping me stand my ground with peace. Okay, you are strong at the same time. Di mo kailangan makipag-away. Yan yung energy na to. Peaceful Warrior. When I lean toward love, I am led. Ayan guys, hindi kailangan mag-away-away. Ang mahalaga merong pagmamahal kasi gagabayan ka kung ano dapat gawin mo. Grabe, you are very peaceful. You are very strong and smart. Kaya ka nabibless eh. Okay. My fearless freedom lights up the world. Wow naman. So, wala kang takot kaya ikaw mismo nagbibigay ka ng liwanag sa mundo. And the advice is positivity. I love this. Comment, claim positivity. If you can find even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Wow, guys. So, ito ha, magpasalamat ka. Gratefulness will bring you blessings. Ano ba yung mga biyaya lately na binigay sa'yo? Ipagpasalamat mo yon. Ipag-pray mo yon na thank you God kasi may pagkain ako ngayong araw na to, na ganito, ganyan. Kung ano man yung mga blessings mo. Parehong malaking blessings at maliit na blessings ay ipagpasalamat mo. Kasi ibabalik ka sa liwanag. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, in even the hardest situations. Yung iba sa inyo guys, nasa mahirap kayo ng sitwasyon, pero yung pagiging grateful mo, yan din yung nagdadala ng positivity sa'yo. At yung positivity ay nagbibigay ng happiness at ng blessings. Kaya be always grateful to have positivity, to have light, and to have blessings. Comment ito. Comment mo to, please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing, even in the hardest situations. Ayan, guys. Okay, guys. That's all for our love message for today. Thank you for watching. Please like the video, comment, subscribe, hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate ba or kung nagustuhan nyo ba yung reading or kung ilang percent nag-resonate sa'yo. Kung 100%, 50%, 11 on the screen. Oh my gosh. Ayan. It's a good number kasi it symbolizes blessings, happiness, balance, and stability. So, ayan, comment nyo dyan. Claim all the blessings from God. And kung kailangan nyo naman ng gabay
Kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp for the private readings. Nasa description box po yung contact details. Check out my Instagram, 1144 on the screen. Ayan, ang daming angel numbers. So, tingnan niyo po sa Instagram ko, may mga iba-ibang crystals, may specific intentions and special mantras to enhance the crystals, to bring you the benefits and more. Para gumanda yung aura mo, to help you manifest better, to give you vitality, to give you healing energy, protection, calming energy. Depende din kung anong crystals ang gagamitin nyo, guys. So, tingnan nyo po sa Instagram ko at pa-follow na din po ng page ko kasi kailangan ko po yung support nyo. Thank you, Earth Angels! I love you guys. Have a good day or night. God bless you all. Stay safe. See you again soon. Love you guys. Good night and God bless. Bye!